So ayun mga boss, ito po pala yung model nitong Globe Tattoo Pocket Wi-Fi na to ay ayun po, kita nyo po ba? Ang model niya po ay E5573CS-933. So ito po yung i-open line natin. Okay? So tuturo ko sa inyo. So bago nyo gawin to mga boss, syempre step by step, 'di ba? So kailangan ilista nyo muna, okay? O i-backup nyo po muna lahat ng inyong information. Yan, katulad ng kanyang username, password, SSID, yung kanyang password, tapos yung IMEI at ang inyong serial number. Okay? Dapat mga boss, ilista nyo muna yan. Okay? So ano po ba yung mga kailangan natin? Okay, unang-una kailangan nyo ng packet wifi. Okay, ito yung model na yan. Pangalawa, kailangan nyo po ng Android na charger. Okay, so kung ano yung compatible dito, kasi yung compatible dito hindi naman type C. Okay, yung Android pa rin yung sinauna. Then kailangan nyo rin ng laptop. So meron po tayong laptop. Okay, kailangan po natin ng laptop para ma-open line natin yung ating Globe Pocket Wi-Fi. Then kailangan nyo rin to mga boss, yung pin pang boot natin o pang bypass. Nakita nyo po ba? Yan, ito ay isang copper wire. Yan, pwedeng copper wire, pwede rin naman pong sa stapler o kung ano man po yung wire na pwede nyong gamitin. Okay, kasi pang gagamitin natin to pang bypass. Okay, para ma-open line natin to. So kailangan nyo to mga boss, kahit anong klaseng wire o kaya stapler, bala ng stapler pwede yon. Okay, so ayan yung isa sa mga kailangan natin. So unang-una, backupan nyo po muna. Okay, backup nyo po muna lahat ng information ng inyong Globe Pocket Wi-Fi. Okay, so proceed tayo mga boss. So ayan mga boss, punta tayo sa notepad. Okay, dyan nyo lagay lahat ng info nyo. Ayan, hanapin nyo lang notepad. Ayan, ito sa atin. So search nyo lang notepad. Ayan, ayan, lumabas na. Ayan mga boss, so notepad. Okay, ito. Ayan, click nyo yung notepad na yan. Then ilagay nyo po dito lahat. Okay, ilagay nyo po lahat dyan sa notepad nyo. Lahat ng info ng inyong Globe Pocket Wi-Fi. Ito, lahat ng nandito. Okay, yung password, SSID, lagay nyo dyan. So may sample ako mga boss, papakita ko sa inyo. So yan mga boss, nakita nyo na ito na yung pinaka backup ko. Okay, ito na yung laman ng ating Globe Pocket Wi-Fi. Ayan, yan yung IMEI nya. Yan na rin yung kanyang serial number. Yung MAC address mga boss, kung gusto nyo siyang makuha, okay, so ganito po yung gagawin nyo. Kukonek muna kayo dito sa Pocket Wi-Fi. Okay, so wait lang, open natin to, tapos i-connect natin yung ating laptop dito para makuha natin yung ating MAC address. Okay, yan, so sasalpa ko lang mga boss, no? Okay, lagay ko lang yung battery nya, then kukonek na tayo. So kailangan mga boss, bago nyo po i-connect o kaya para makuha nyo yung Wi-Fi SSID nya, kailangan wala munang SIM card, ha. Kailangan wala munang SIM card para may connect nyo or makapasok po kayo doon sa Pocket Wi-Fi. Okay, kasi kapag ka nakasalpak yung inyong SIM card dyan, manghihingi ito ng yung parang code. Okay, kaya mapapansin nyo yung mga kumo-connect, nakasalpak agad yung SIM card, hihingi talaga siya ng code. So tanggalin nyo muna yung SIM card bago kayo mag-connect dito. Okay, para makuha natin yung SSID ng ating Pocket Wi-Fi. Okay, yan. So ito mga boss ay bukas na yung ating Pocket Wi-Fi. Ngayon hahanapin natin yung pangalan ng ating Pocket Wi-Fi. So punta lang po tayo dito sa kanyang ito yung pangalan ng aking Pocket Wi-Fi mga boss, yung Huawei BE8F. Yan, so dito tayo ko-connect. Okay, yan, ko-connect tayo dito. So login nyo lang yung password. So yung Pocket Wi-Fi, yung password ng Pocket Wi-Fi nyo, pwedeng nasa likod ng inyong Pocket Wi-Fi or kung nakasave na. Ito sa akin kasi nakasave na. Ayan, yung lalagay ko. So next lang natin. Ayan, hintayin lang natin mga boss.
Ayan. So, lakayin lang natin. Ayan. So, ito mga boss, papansin nyo, ilalagin muna natin. Okay? So, yung admin niya, yung kanyang login, okay? So, admin lang po palagi. Okay? So, lagyan nyo dyan, admin, password, admin. Okay? So, login lang natin. So, yan yung itsura niyan or kapag ka hindi nyo pa napapalitan. Okay? So, sa atin kasi medyo bago pa. Kaya kung makita nyo, nakalagay dyan, insert a SIM card. Okay? Kasi wala pa naman tayong SIM card na nilagay. Okay? Para mabuksan natin siya. Kasi kapag ka may SIM card na kagad kayo, hindi natin siya mabubuksan. Hindi natin makukuha yung MAC address niya. Kaya maganda, tanggalin nyo po muna. Kasi kapag ka may SIM card kayo nakasalpak, manghihingi yan ng code. Okay? Kasi nga hindi pa siya open line. Okay? Manghihingi ng code yun. So, kailangan tanggal muna yung SIM card. Okay? Tapos punta tayo sa home. Click nyo lang yung home. Ayan. Tapos, pwede nyo po siyang palitan. Okay? Sige, palitan muna natin. Next nyo lang muna. Next. Okay, next. Then, pwede kayo mag-create mga boss ng current password. Okay, so ang password niya yung kanina. So ayan, nilagay ko na yung current password niya. Tapos papalitan ko siya ng bago. So palitan natin ng panibago mga boss. Lagay nyo lang yung new password at yung kanyang panibago current password o yung kanyang mismong password. Ayan, finish lang natin. So ayan, success na mga boss. Okay, success na yung ating password. Ayan, makikita nyo, nabuksan na po natin. Okay, so ngayon kukunin natin yung kanyang MAC address. Punta tayo sa settings, then punta tayo sa kanyang system. Okay, settings muna mga boss, settings, then system, then device information. Ayan. Okay, kaya kung makita nyo, ito yung ating info. Ayan, andyan na rin yung IMEI, yung device name. Okay, hanapin natin yung MAC address nya. Ito po yung MAC address mga boss. Yan. Yan, ayan yung kanyang MAC address. No? So, ayan yung isa-save natin. Kailangan ma-save nyo yan. Okay, so pwede nyo to i-copy. Subukan natin siya makopy. Yan, pasensya na kasi wala akong holder. Yan, copy natin. Ngayon, sisave natin siya sa notepad natin mga boss. Yan, so dito natin nalagay mga boss. Yan, ito yung lalagay natin, yung MAC address nya. Yan, nakita nyo po ba? Yan, dyan natin siya lalagay. Yan. So, wait lang. Yan, so paste lang natin ganyan. Then, tatanggalin natin yung mga colon na yan mga boss. Yung mga tuldok-tuldok. Tulad yan, tatanggalin natin yan. Yan, yung mga ganyan, no? Yung mga tuldok-tuldok na yun. Yan, tatanggalin natin yan. Yan, tatanggalin natin. So, wait lang, ipapost ko lang para hindi ito nakakahilo. So, ayan na mga boss. Natanggal ko na yung mga bilog-bilog. So, dapat ganyan siya. Okay? Ayan yung aking packet wifi. Okay? So, dapat ganito rin yung sa inyo. Save nyo muna, ha? So, proceed tayo. So, okay na mga boss. Ito na yung aking backup. Okay? Ka-backup na tayo. So, may kita nyo mga boss. Meron na tayong backup. Proceed na tayo sa ating gagawin. Ngayon mga boss, ibibigay ko o ilalagay ko sa may comment section yung lahat ng gagamitin natin. Okay? So, ito po yung mga gagamitin natin mga boss na mga files. So, bibigay ko sa inyo to. Lalagay ko dyan sa may comment section. Okay? So, punta tayo dito sa kanyang folders. Yan. Yan. Bibigay ko sa inyo tong files na to mga boss. Yan. Ito. Itong Huawei drivers. Kailangan natin yan. Okay? Yung AD. Yan. Itong E5573 na files. Kailangan din natin yan.
Okay? So, lalagay ko to sa may comment section. Okay? So, kapag i-open to, halimbawa, na download nyo na mga boss, na extract nyo na. Okay? Nandiyan sa may comment section po, ilalagay ko. Halimbawa, nabuksan nyo na. So, click nyo lang to mga boss. Okay? Right click nyo lang. Install muna natin tong Huawei drivers. Yan. Ito yung unang bubuksan natin. Tapos, i-run as administration nyo lang, o administrator. Okay? Click lang natin yung yes. Okay? Then, hintayin nyo lang po siya na mag-install or matapos. So, yan yung unang-una natin gagawin mga boss. Okay? Install muna natin lahat ng drivers na kailangan natin. Yan. So, wait lang po tayo. Yan. Press any key to continue. So, yung unang step natin, okay na mga boss. So, enter lang natin. Then, sunod, ito na yung gagawin natin. Proceed tayo mga boss. Una, diba, na-install natin itong Huawei drivers. Susunod po natin tong ADB drivers. Yan. Right click. Click natin yung run as administrator. Yan. Pag may nag-pop up, click yes lang po. Para ma-install natin siya. So, ganun din po, hintayin lang po natin siya na ma-install yung ating drivers. Saglit lang naman yan mga boss. Yan, press any key to continue. Okay, so ngayon, ang gagawin naman natin mga boss ay magre-reboot tayo. So, sabi ko nga sa inyo, magre-reboot, bypass o reboot, yan. So, kailangan natin ng copper wire or yung bala ng stapler o kung ano man yung pwede nyong gamitin. So, sa akin meron na akong copper wire, yan. Hinugis ko na siya na parang yan o. So, kailangan nyo to mga boss. So, ito yung pang-jumper natin. Okay, so proceed tayo. So, ngayon mga boss, ayan, kailangan pagka magkagamit tayo or jumper tayo, kailangan gumamit tayo ng copper wire or yung bala ng stapler. Iba-bypass natin siya mga boss. Kung nakikita nyo itong mahabang silver na yan, ipa-flash ko na lang dyan sa screen para makikita nyo rin. Okay, yung pinaka-sample ko. Okay, yan yung sample natin. Then, ayan, kung makikita nyo yung parang silver tsaka yung gold na yan. So, malabo kasi. Yan. Yan. Kung makikita nyo yung silver na yan mga boss, o yung parang, yan, yung kulay puti na mahaba na yan. Diyan natin isasalpak yung magkabilaang wire. Ate, ayan. Diba, may wire tayo na sample. Ayan, nakikita nyo dyan sa video. O, dyan, ipa-flash ko. Yan yung sample natin. Tapos kung makikita nyo, merong mga gold dito sa gilid. Ayan, tatlo yan klase mga boss. Okay, 1, 2, 3. Tatlo yan. Okay, kung titignan nyo yung packet wifi ninyo. So, i-connect natin siya dito sa unang gold. Okay, then dito sa silver. Okay, dyan. So, parang ganito yung magiging itsura niya mga boss. So, ayan o mga boss. Kung makikita nyo, kita nyo ba? Ayan. So, kailangan nakalapat. Ayan, nakalapat dapat siya mga boss. Nakalapat yung isang kamay, okay, ng inyong copper wire. Makita nyo sa video, o dyan sa screen, makita nyo yung sample. Ayan o, sa unang gold, sa kanan, nakasalpak, at yung isa naman ay nasa silver. Okay, para ma-bypass natin siya. So, diinan nyo mabuti. Then, gagamit kayo ng USB charger ng mga phone natin. Yan. Okay? So, yan. Sasalpak natin yung mga boss. Dapat hindi iilaw. Okay? Pag sinalpak natin to, okay, dapat hindi siya iilaw. So, kailangan maayos yung inyong pagkakakabit. Okay? Diinan nyo mabuti. Ayan o, dininan ko na yan. So, tatry natin siya mga boss. Yan, nasa unang gold mga boss ha. Tapos yung isa nasa isang silver. Ayan. So, ngayon, tatry natin. Kailangan hindi siya iilaw mga boss. Dapat hindi to iilaw kapag kinonect natin yung charger. Okay? Yan. Dapat nakaabang na yun mga boss. Then, dapat hindi siya iilaw. Ayan o. Narinig nyo ba mga boss? Yan, sinalpak ko na mga boss at tumunog na siya sa laptop ko. Ngayon, para ma-confirm nyo na okay na yung ginawa natin, punta tayo sa search bar, type nyo dyan device manager. Yan.
Punta kayo sa device manager mga boss. Ayan. Click nyo yung device manager. Ayan. Then, dapat lumabas yan mga boss yung port. Ayan o, ports, COM, and LPT. Dapat lalabas yan. Kung nakikita nyo to mga boss, ito. Ayan. Click nyo yan. Click nyo yan mga boss. Ayan o. Nakakonect na tayo. Okay? So, ayan. Device working properly. Ibig sabihin, okay na. So, double check nyo. Kailangan nakasalpak ng maayos yung wire nyo. Diin nyo mabuti yan. Okay? Tapos, kailangan working din yung charger na gamit nyo. Okay? Para wala pong error. Yan. So, didiinan nyo mabuti yan. Then, sasalpak nyo to. Kailangan hindi iilaw yung packet wifi nyo. Okay? Then, sunod natin gagawin mga boss. Okay, i-maintain nyo lang na naka-charge. Okay, tanggalin nyo na yung copper wire o yung bala ng stapler. Okay, tapos hayaan nyo lang po na naka-charge. Tatanggalin nyo lang mga boss yung wire na ginamit natin kapag lumabas na to. Ha? Yan. Kapag lumabas na yung port, COM, and LPT. Okay, then sunod na gagawin natin, ganito po. Install naman natin yung isa. Okay, itong E55, yan, E55, run din natin to, yan, run as administrator, yan, click natin yung yes, yan, then, big credits nga po pala kay Boss Jerome Laliag, okay, so, lagay nyo lang dyan, small letter lang po, Jerome Laliag, yan, then, click natin yung okay. Tapos hintayin lang po natin siya na matapos. Yan. Please connect your device to continue. Okay? So hintayin lang po natin yung matapos. Yan. Nag-erase flashing na siya mga boss. Ibig sabihin, binubura niya na lahat. Okay? Binubura niya na lahat ng laman ng ating packet wifi. So kailangan walang SIM card na nakasalpak. Yan ha. Walang SIM card na nakasalpak dyan para tuloy-tuloy siya. Okay? Hintayin lang natin matapos yan. Yan, nag-reboot na siya mga boss. Ayan o. Press any key to exit. Ibig sabihin, successful na mga boss. Na-erase natin lahat. Okay ng laman ng ating packet wifi. Ngayon, i-open line na natin siya.
Pag okay na yan mga boss, okay gawin nyo, press nyo lang any key. Tapos, i-on na natin tong ating pocket wifi. Okay, lagay muna natin yung battery nya. Okay, lagay muna natin yung battery, tapos i-on natin. Ko-connect tayo dito. Okay, ko-connect ulit tayo dito para ma-detect yung ating ilalagay. Okay, sa DC unlocker. Okay, so, buksan muna natin yung pocket wifi. Okay, lagay yung battery. Okay, tapos ko-connect tayo sa pocket wifi na to. Okay, para ma-detect nya. Yan, nilagay ko na yung battery mga boss. Hayaan nyo lang muna na naka-charge yung inyong pocket wifi. Okay? Para lang ma-detect nya. Yan. So, lagi nyo lang i-check sa device manager kung naka-connect ko yung inyong pocket wifi. Yan, so naka-connect naman yung sa atin. Yan o. Nandiyan yung port and com. Then, right click, run as administrator. Okay, i-run nyo yan. Yan, so install lang natin. Yan, install anyway. Okay, then click mo lang yung yes. Okay, so hintayin lang natin mga boss. Ngayon mga boss, ang gagawin natin, hahanapin natin, okay, yung ating modem. So click lang natin tong select model. Click natin yan. Yung model lang ano natin, may kita natin yung sa likod. Yan. Yan. E5573CS-933. Okay, so kahit ito lang yung makuha natin dyan. Ito. Yung E5573, okay na yan. So punta tayo dito. Hanapin natin yung E55. Hanapin natin sa pinakababa. E55. Yan, ito. E5573. Click natin yan. Search na natin. Yan, na-detect na niya. Okay, so yan o. Na-detect niya na mga boss. Ngayon, maglalagay na tayo ng mga command niya. Yan, makita nyo mga boss, so kinapi ko na siya, diba? So, ang gagawin nyo, i-copy nyo lang muna to. Yan. Copy nyo siya. Then, i-paste nyo dito. No. Nakalagay dyan sa labas. Okay. Yan. Yan. So, kinapi na natin. Ngayon, ang ikakopy naman natin mga boss, okay na yung IMEI natin. Sunod, ito naman. Okay. Copy natin yan para hindi kayo mahirapan. Okay. Lagay nyo dito sa pinakababa. Yan. Highlights dyan sa baba. Ko alam kung nakikita nyo. Yan. Yan o. Ito na yung IMEI natin na nilagay. Yan. Ito yun. Nakita nyo may okay sa baba. Yan. Ibig sabihin okay na, binabasa na siya. Okay. So sunod na natin ay itong ating serial number. Copy nyo yan. Tapos paste nyo siya dito sa baba ng okay. Paste nyo siya dyan. Okay. Then enter nyo. Wait lang para kita nyo. Enter nyo. Pag enter nyo, may lalabas na ito na okay. Ayan sa baba. Okay. So dapat ganyan mga boss. Pagka ganyan yung inyong copy paste, okay yan. Goods na yan. So isa-isay nyo yan. Isa-isay nyo yan mga boss. Yan. Copy. Paste nyo siya dito. Yan. Then enter nyo ulit. Yan. Lalabas ulit dyan na okay. So nasusundan nyo ba mga boss? Then sunod na natin yung kanyang SSID. Okay. Ito yung kanyang SSID. Kopyahin nyo na rin yan. Okay.
paste, then enter. Ayan. Makikita nyo may lumalabas na okay. Okay. Sunod, SSID number 2 nya. Copy nyo lang yan. Sa baba ng okay, lagay nyo siya dyan. Lagay nyo yung paste. Enter ulit. Ayan. Kapag ka may lumalabas na okay, okay yan mga boss. Ayan. Sunod yung password nyo. Copy nyo yan. Lagay nyo sa baba ng okay. Paste. Okay. Enter. Ayan. Sunod. Basta ilalagay nyo na to lahat mga boss. Para hindi na kayo mahirapan. And then paste natin. Enter. Okay. Okay. Then lagyan natin to. Copy. Ganun din. Lagyan natin sa baba ng okay. Paste. Enter. Then lagay din natin to. Copy. Enter. Yan. Okay na mga boss. Nalagay na natin lahat ng information. Ngayon, ang gagawin nyo, i-reset nyo na siya. So, okay na mga boss. Nalagay na natin yung lahat ng information. Ngayon, ang gagawin natin, i-reset na natin. Okay? So, re-reset natin. May button dyan sa baba. Click lang natin tong reset button mga boss. Yan, nandiyan sa baba ito. Yan o, kung nakita nyo yung reset button na yan, ipindutin natin yan. Okay, para mag-reset siya. So, gagamitin ko na tong pin ko kanina. Didiinan nyo lang yung mga boss para mag-reset siya. Okay? Yan, diinan nyo na lang ng ilang segundo yung reset button at pag nag-blink yan, it means working yung pag-reset at pwede nyo na i-test para malaman kung open line na siya. So, gagawin nyo mga boss kapag ka na-reset nyo na siya, okay, click nyo lang yung inyong packet wifi, pwede nyo siyang i-forget, okay, tapos saka nyo siya i-connect ulit, okay, kasi automatic yan, papasok yan. Siyempre, pagbukas nyo mga boss, ganyan yung lalabas, okay, ilalagin muna natin. Admin. Kung hindi niya pa napapalitan yung password mga boss ha, kung ano pa rin yung nandun sa packet wifi nyo. So sa akin kasi pinalitan ko na to. Okay, ito na yung password ko dyan. Yan. So login lang natin. So dito kayo mapupunta nyan mga boss. Pwede siya mga boss, naka-insert na yung SIM card nyo. Pwede rin namang hindi pa. Okay, pwede ngayon nyo pa lang ilalagay yung SIM card nyo. Okay, sa akin kasi nilagay ko na. Okay, para lang makita nyo lang kung paano siya gawin. Okay, so gagawin nyo, next nyo lang. Okay, then next, finish. Okay, so nasa inyo na kung gusto nyo palitan ng password. Okay, so ayan, success na siya. Ayan, so ibig sabihin okay na siya mga boss. Ngayon kung gusto nyo palitan ng password, i-modify nyo lang. Okay, tapos lagyan nyo na siya ng password. Ha, ganun lang yung gagawin nyo. Papalitan nyo lang ng password, i-next nyo lang. Basta kung magmamodify kayo mga boss, ilagay nyo lagi sa username nya admin, tapos kayo nang bahala dun sa password. Okay, ganun yung gagawin nyo ha. May papakita ko sa inyo dyan sa screen, may kita nyo dyan sa screen yung sinasabi ko. So ganito naman po mag-modify ng password. Okay, so ang gagawin nyo po, lagay nyo po sa username ay admin, small letter lang po. Then sa new password, kayo na po yung bahala doon. Okay, basta wag lang yung luma o kaya yung dati kasi mag-e-error siya. Okay? Then lagay nyo na rin po dyan sa may confirm password. Okay? Kapag ka okay na po, nalagay nyo na yung password na gusto nyo, click nyo lang po yung finish. Then okay na po yan, magsa-success na po yan. Ibig sabihin po yan, napalitan nyo na yung password nyo. So tatlo yung nakalagay dyan mga boss. Lalagay nyo dyan yung username, admin, lagay nyo yung admin, small letter lang. Tapos yung password, lalagay nyo yung panibagong password. Tapos confirm password. Okay, ganun yung gagawin nyo para maging okay siya. So kapag okay na yan mga boss, ganito na yung magiging itsura nya. Okay, yan na.
So dito SIM yung nakasalpak dyan. So gumagana yung dito SIM dyan. Ayan o. 51566 LTE 4G. Okay? So dito SIM yung gamit ko mga boss. Okay? So sana gumana sa inyo. Panoorin nyo tong video tutorial para iwas tanong po. Okay? So feel free, comment lang kayo sa comment section. Ayan. Para malaman natin kung gumana po sa inyo or hindi. So yan mga boss. Okay na open line na natin yung ating packet wifi. Pwede nyo na siya salpakan ng iba't ibang network. Okay? Lalo na yung dito SIM. So yan, sinarpakan ko siya ng dito SIM, gumana siya mga boss. Okay? So I hope na gumana po sa inyo tong video tutorial. Mag-comment lang po kayo kung gumana po sa inyo or hindi. Okay? So yun lang. Thank you, God bless. See you on my next video.